Hello guys, um, naglilinis ako ngayon ng kwarto. And then, sorry, now I'm back. Naglilinis ako ngayon ng kwarto and gusto ko lang gumawa ng quick video about me reading the books that I've read. And then, pag-organize na din. So, pasensya na sa maganang mata ko. Umiyak ako kagabi dahil may naliligaw na butiki dito. At takot ako sa butiki. Anyways, let's start with the ratings. Kinamper ko. So, wait, I'll explain the two stack of books here. Ito yung mga nabasa ko na at ito yung mga hindi ko pa nababasa at babasahin ko pa lang when I have free time. Take note of that. So, let's start by reading the books. So, syempre, i-rate ko yung mga nabasa ko na, diba? So, let's start with, dito ako kumuha. Ito, let's start with The Lemonade War. So, I rate this book like, a 9 out of 10. So, maganda siya. Maganda siya. Ang simple lang nung lesson dito kasi, mabilis lang naman siya basahin. Tapos, hindi ganun kadidip yung mga jargons dito. Ayun, as I said, simple lang yung lesson. It's about two kids having their own lemonade stall. Pero yung catch dun sa dalawang batang yun, yung isa, technical mag-isip at yung pangalawa, friendly. Okay? Yung technical, wala siya masyadong friends. Pero yung friendly naman na isa, hindi ganun ka talino or technical mag-isip or ka-logical mag-isip, pero friendly siya. So, madaming bibili sa kanya. So, it's about them two having lemonade stall. So, sino bang mananalo? So, that's the catcher. So, pasensya na sa bawis ko kasi naglilinis ako dito. So, ito, 9 out of 10. Ito naman, kay Conan Doyle, this is his first book out of his book series. Binasa ko siya. Ang ganda niya. Hindi ko na lang nasundan. I plan to in the future na bumili pa ng mga next book. Yung mga sunod pa nitong book. Pero I'd rate this 9 out of 10 also. Good siya. Pero, hindi ko na-gets masyado yung ibang mga jargons. Hindi deep. Ang lakas maka-Roman, 1980s. Paano mga ibang jargons dito. Pero, I liked it. Good siya. Next, oh my gosh, may pawis. Next natin is the Spellbound by Jane Green. So, I rate this, oh my gosh, negative 1,000. Charot. Natapos ko siya kahit negative 1,000 yung, ito siya, ito yung thickness ng, yung book na yan. Natapos ko siya kahit negative 1,000 yung aking score. Kasi alam niyo kung bakit? Nakakainis yung bida dito. Yung bida dito mag-asawa. Pinubullshit siya ng lalaki na asawa niya. So, it's a typical bullshit na lalaki and it's a typical tangang babae. Naiinis ako sa tangang babae. Bakit siya ganun katanga? So, natapos ko pa din siya otherwise. Pero, dahil na-hook ako, kahit na matanga yung babae, I'd rate this like a 6 out of 10. Ang tanga ng babae! 6 out of 10. And then, next, ang mga kaibigan ni Mama Susan. That's the title of the book. I'd rate this like an 8 out of 10. Maganda siya. Simple lang din. Ayun, ano siya, manipis lang. Simple lang din dito. Nakakatakot. Suspense siya. And may movie ata nito. May part 2 na din ata. So, go watch this. I don't know if it has part 2. Baka mali ako. Pero may movie na nito. Yeah, panoorin nyo. Nakakatakot to. Maganda siya. Me po. For the last hanay na mga aking books na nabasa ko na, Bible, I'm halfway done here, pero hindi ko siya natatapos. Yeah, hindi ko siya natatapos. Wait lang. Next natin, Keep Showing Up, How to Stay Crazy in Love When Your Love Drives You Crazy. This one, I rate this like a 6 out of 10. Hindi ko siya natapos actually, at wala na akong balak tapusin siya kasi parang it's about problem solving kapag you're in a relationship. And then, yung pag-solve nyo ng mga love problems, kahit sobrang simple lang. Or, I understand naman na to have a keep the relationship working, you have to have, both of you should have faith in God. Pero even the simplest problems and
need talaga ng logical na solve dun sa problem or solution dun sa problem, i-rely niya pa kay God. Which I don't find it interesting anymore. So that's for me. So I rate it 6 out of 10. Next! How to be fine. What we learn from living by the rules of 50 self-help books. So ito, more on opinion based siya. Ganyan yung book niya. More on opinion based siya. Kung ano yung mga natutunan niya sa sandamakmak na self-help books na nabasa niya. So more on opinion based, I'd rate this 8 out of 10. Next natin is ito, Me and Earl and the Dying Girl. So dalawang lalaki, tapos isang babae, dalaga, mga teenagers. Isang babaeng yun ay meron siyang cancer, parang gano'n, papatay na siya something. So, pero kahit papatay yung like, yung end ng book, alam mo nang mamamatay yung girl, yung humor ng book na to yung maganda. Nakakatawa siya. It's specular, right? Kasi may papatay na tapos nakakatawa. Pero nakakatawa siya. Alam mo yung tipo ng may makikita kang unexpected na tao na mukhang masungit, mukhang, alam mo yun, parang, ano yan? Resting bitch face ba yun? Or BF. Tapos pag nilapitan mo, approachable, nakakatawa. Yung parang ganun siya. So, ganito yung impression ko sa book na to. Nakakatawa siya. Ang ganda. So, I'd rate this 9 out of 10. Ito yung hiningal na ako. So, imbes na maglinis ako, ito ako. Gagawang book review. Anyways, next natin is Verity. Ito, 9.5 out of 10. Maganda siya. Grabe, pasabog yung ending, be. Bakit ka naman ganun, be? Sino ang murderer? Sino ba talaga? So, 9.5 out of 10. Maganda siya. Go read this. And for the last stack ng aking books here, ito yung mga hindi ko pa nababasa. Ito ay bigay lahat sa akin ng boyfriend ko. Nababasahin ko pa lang, pero nabigay niya to sa akin kasi during college season na. And busy na talaga ako during college season. So, babasahin ko siya when I have time. Pero babasahin ko siya, pending siya. Pero, yeah, that's all for my book review, you guys. So, i-upload ko sa aking YouTube kasi yung last vlog ko pala sa YouTube ko ay still pending for editing. Grabe naman, hirap naman pala mag-edit in this life. Pero, i-upload ko siya. Don't worry, you guys. So, yeah, yun lang naman. Thumbnail. Pawisi.